Ang pagkamatay ni Rox sa kamay ng chief ng mga Holy Knights na si Garling, kung paano makakatakas si Roger, si Garp, at ang crew nitong sila Roger sa God Valley incident kasama ang treasure chest na kung saan ay naroon si Shanks. Kung paano nabigyan ng titulo itong si Garp na ang Hero of the Marines at kung paano na ilipat naman ni Sebek ang kanyang will dito kay Loki. Pati na rin ang interaction sa mag-ama na itong si Garp at si Dragon at ang kanilang hinaing sa pagiging mga Marines at kung paano mapuputol ang mga sungay ni King Harald at kung paano siya possibly na napakataas ng tsansa na ito ang rason kung paano siya magiging alagad ni Imu, kung paano siya magiging isang devil. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece chapter 1166. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay New Tales. At makikita natin dito guys ang aftermath ng napakatinding laban sa gitna ni Rox, ni Garp at nitong si Roger na kung saan kitang-kita nyo lahat sila hindi na makagalaw. Itong si Rox hindi makagalaw dahil kawawala pa lamang niya sa Domi River Sea. Habang si Garp at si Roger naman, nakita naman natin ang explanation bago nila gamitin ang final attack ng Infinitum Explosion at ang God of Fire Ace na after daw ng atakin yun, hindi talaga sila makakagalaw. Rason kung bakit, incapacitated silang tatlo ngayon. Pero unlike ni Garp at ni Roger, gising dito si Sebek at ngayon ay natuklasan niya na ang paraan daw para i-lift, para maalis ang curse ng isang 1,000-year-old na devil na ang tinutukoy niya dito ay si Imu, dapat daw pala itong i-hit hard enough na para bang sinasabi dito ni Rox na kailangan lamang itong atakihin ng napakatinding damage para mawala ang curse. Pero may masamang balita. Sa pagkakataong ito na hindi na nga nila kayang makipaglaban pa, dito pa dumating ang mga Holy Knights. Dito din natin guys marirealize kung gaano ka-important ang pagkakaroon ng regenerative capabilities ng Holy Knights. Alam natin na binisikan lang siya dati nitong si Rox, pero nawalan niya ng kwenta para bang walang kagalos-galos ngayon itong si Garling. At ngayon, dahil hindi nga makagalaw si Rox, depleted ang energy niya at para bang meron lang siyang consciousness pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, siya pa ngayon ang madadali nitong si Garling. Ang unang-unang pumasok sa isip nitong si Rox ay hindi ang kanyang kaligtasan, kung hindi, ang buhay ng dalawang taong tumigil sa kanya, yun ay si Garp at si Roger. Nagsisisi dito si Rox habang iniisip na kailangan daw makatakas ng dalawang yun kahit anong mangyari, na para bang wala na siyang pakialam sa kanyang sarili as long as mabuhay at makasurvive si Garp at si Roger. And although kitang-kita niyo sa panels, tinutok na ni Garling ang kanyang sword sa leeg nitong si Sebek at hindi man pinakita kung paano niya binutas ang leeg nitong si Sebek, pinakita naman ang pagkalat ng dugo sa sumunod na panels. At dito nga guys mako-confirm na dito napatay ni Garling si Rox. We then get to see a panel nitong si Rayleigh at nitong si Gyaban na inililigtas at inililikas si Roger at itong si Garp. Dito iniisip pa nga ni Roger ang kalagayan ni Rox. Habang itinatakas silang dalawa ng kanyang right hand and left hand man, itinanong ni Roger kung ano daw ang nangyari kay Rox. Na sinagot naman itong si Gyaban bakit daw interesado pa itong si Roger sa kalagayan ng kalaban nila. Na dahilan kung bakit, sumabat naman dito itong si Garp. Habang sinasabi na hindi daw ba kalaban din nila siya. Kaya naman since matigas ang ulo nitong si Gyaban, itong si Rayleigh na lamang ang tinanong niya, anong nangyari kay Rox? Na malungkot na sinagot nitong si Rayleigh na napatay daw siya. Most likely na witness ni Rayleigh kung paano tinusok ni Garling ang leeg nitong si Sebek. At sa pagkakataong yun, doon lamang nila na i-rescue ang dalawa ni Garp at ni Roger. Dahil na rin sa napakatinding laban na nangyari sa God Valley, naging mahina na ang terrain nito. Unti-unti itong nag-crumble. Unti-unti nang nawasak ang buong island at lumubog ito sa tubig. Tinangay ito ng mga alon at nabalutan ito ng hamog. Dito na guys, nagtapos ang God Valley incident. Na for me, this is the very best flashback sa loob ng series na ito. Makikita din natin dito guys, si Whitebeard, si Big Mom, itong si Dragon, si Kaido, ang Baby Shanks na nasa loob ng treasure chest, itong si Ivankov, si Kuma at itong si Genie. Pati na rin itong si Teach na ayon sa narrator, sa pagtatapos ng God Valley incident, dito naman magbubunga at magsisimula ang panibagong henerasyon. Nang makalayo-layo na ang ship nitong sila Roger,
agad nilang pinipilit na gisingin ng kanilang captain dahil ayon nga sa kanila, hindi nila pwedeng buksan ang mga treasure chest nang hindi pagising itong si Roger. Nagising naman si Roger at humingi din siya ng paumanhin sa kanyang mga crew dahil na nga sa pinag-alala niya ang mga ito. Pero ang sagot ng kanyang mga crew, okay lang daw yun. Bilisan na daw niya bumangon para mabuksan na nila ang mga treasure chest na medyo ikinapiko nitong si Roger dahil in the very first place, hindi naman pala sila nag-worry. Sadyang gusto lang nilang magising agad itong si Roger para mabuksan na nila ang mga treasure chest. Makikita din natin dito guys na napaka-lovey-dovey na dito ni Rayleigh at nitong si Shakuyaku. Buti na lamang hindi na dito bitter ang ibang members ng crew ni Roger. At hindi nagtagal, dito na nga nila sisimulang buksan ang mga treasures na nakuha nila mula sa God Valley incident. However, meron silang ipinagtataka dito. Meron ditong boses ng isang bata na nanggagaling sa isang treasure chest. At tulad ng in-expect nyo guys, I think alam naman natin lahat kung anong laman ito. Walang iba kung hindi si Baby Shanks. Pero tulad din ng in-expect natin, nagbago din ang panels. Kung nakita natin ito previously before na medyo matanda na si Roger, na meron na nga siyang bigote, ngayon medyo bata pa siya dito. Kitang-kita nyo na parehong-parehong scene pero ibang-ibang itsura niya. Switching of scenes na naman guys, makakarating tayo sa Navy headquarters na kung saan kumalat na nga ang balita mula kay Morgans ang nangyaring God Valley incident. However, hindi doon na-specify na nangyari ang laban sa God Valley dahil alam nyo naman na wala nga kahit na anong records tungkol doon. Ang nabanggit lang dito guys na wipe out na daw ang Rock's crew. Of course, para sa POV ng mga normal na tao lang naman sa kwento ng One Piece, okay yun sa kanila. Pabor na pabor yun sa kanila dahil nga mga pirates nga naman itong sila Rocks. Pero ang kasinungalingan dito guys, walang binention dito na tungkol kila Roger, tungkol sa ginawa ng world government, walang kahit na ano tungkol doon. Ang pinaka-headlines lang ay namatay na si Rocks Sebek. At ang lahat ng credit dito guys, ang pagpatay kay Rocks, ang pag-wipe out sa Rocks crew ay ibinigay lahat dito kay Garp. Na dahilan kung bakit, dito nga guys nagsimula ang pagtawag nila kay Garp na Hero of the Marines. Nang malaman nito ni Garp, galit na galit si Garp. Unang-una sa lahat dahil kasinungalingan ng pinagsasabi ni Morgans at hindi dito nabanggit ang napaka-atrocious na ginagawa ng world government sa island na yun. Dahilan kung bakit, ayon dito kay Garp, kapag nakita daw niya si Morgans, bubugbugin niya ito ng napakalala. Na in-explain naman sa kanya ni Sengoku na wag daw ganun kainit ang ulo ni Garp. Dahil unang-una sa lahat, binayaran daw ng world government si Morgans para mag-create ng ganitong klase ng headlines. At huwag na daw pagtangkaan nitong si Garp na palaga ng world government. Napakarami daw ng mga member nations nito at kung pagsasama-samahin ang total numbers ng army ng world government, it is around tens of millions in numbers. Na dahilan kung bakit wala daw magagawa si Garp. Kahit malakas pa siya, sobrang dami ng numbers na yun. Kaya naman ayon dito kay Garp, paano naman daw pala kung biglang gumawa na lang ng headlines na nabaliw itong si Garp? Paniniwalaan na lang daw ba yun ng lahat ng tao? Na sinagot nitong si Sengoku na kung mangyayari yun, maging itong si Sengoku daw ay magpapanggap na lamang na naniniwala siya na baliw itong si Garp. Na dahilan kung bakit napikon sa kanya si Garp at nagsuntukan pa nga silang dalawa dito. Dahil nagalit si Garp, sinabi niya na wala daw talagang kwenta itong si Sengoku. Wala siyang ibang plano kung hindi ang magkaroon lamang ng promotion, ang maging sunod-sunuran sa world government. Na sinagot naman ni Sengoku na wala siyang choice. Hindi sila maririnig, hindi sila makakapag-voice out kung nasa ibaba lamang sila ng rankings. Kaya naman sinabi ni Garp na kung ganun daw, kapag dumating ang pagkakataon na nabaliw at nawala na din sa sarili itong si Sengoku, siya mismo ang papatay dito. Na hindi naman itinanggi nitong si Sengoku at natuwa pa nga siya dahil meron siyang kahit papano backup plan kung sakaling mangyari yun. Pero itinanong dito guys ni Sengoku dito kay Garp na hindi pa daw pala aalis itong si Garp sa pagiging isang marine after niyang matuklasan ng mga pinaggagawa ng world government. Na sinagot ni Garp na honestly, kailangan niya nang umalis kung gugustuhin niya. Pero kailangan pa rin ng magwa-watch ng magsisilbing isang guard dog sa pinakamabababang rango na para bang gusto niya pa rin protektahan ang mga lower ranking marines despite ng pinaggagawa ng mga higher ranking at mismong ng world government. So there you go, that is the very explanation guys, napakasimple. Sa napakarami sa inyo na nagtatanong kung bakit hindi pa rin umalis si Garp sa pagiging isang marine after niyang matuklasan ang ginagawa nila. Gusto niyang protektahan ang mga marines, maging ang pinakamayhina, ang pinaka lower rankings dahil kung aalis nga naman siya, sinong magwa-watch over sa kanila.
Another switching of scenes, makikita natin dito guys na umiiyak at malungkot itong si Loki nang matuklasan niya na patay na si Rox Sebek. Nagkaroon pa nga dito ng flashback guys. Alam naman natin na paulit-ulit na kinukulit nitong si Loki itong si Sebek na pasamahin siya sa kanyang crew. Pero never din naman siyang hinayaan at pinagbigyan itong si Sebek. Naalala pa niya, the last time na mag-usap itong si Sebek at itong si Loki bago ito mamatay, iniisip pa dito nitong si Sebek na kung sino pa daw yung kailangan niya. Ang tatay nitong si Loki na si King Harald, hindi siya nito mabigyan ng oras. Pero ang anak nito na si Punin ay palaging sunod ng sunod sa kanya. Na dahilan kung bakit nakipag-usap siya dito ng masinsinan kahit papano. Na kung saan tinawag pa nga ni Loki itong si Sebek na baka siya daw si Nika. Maybe because para dito kay Loki, iniisip niya na itong si Sebek talaga si Nika. Dahil basing sa kung anong explanation nila ng Nika, ang Nika nila sa Elbaf ay ang isang individual, ang isang napakalakas na entity na kayang i-take over ang buong mundo sa pamamagitan ng pagwasak dito. Na agad naman na itinanggi nitong si Sebek habang sinasabi na kung meron daw talagang isang tunay and literal na Nika, yun ay walang iba kung hindi ang kanyang tatay na si Harald. Dahil in-explain dito ni Rox, meron pa daw isang napakalakas na grupo ng mga giant Ravagers na tinatawag na Galera. I don't know kung anong basa dito. Galera, basta yun guys. At nabanggit dito ni Rox na sila ay nasa state of slumber. Natutulog sila. Na alam naman natin kung anong katotohanan. Nababalot sila ng pillars of ice. Napatigas sila guys at pinag-usapan na natin ito previously sa ating mga theory videos. Ayon dito kay Sebek, itong si Harald lang daw ang may kakayahan na gisingin silang muli at pakilusin. And once na mangyari yun, magiging mas napakalakas pa daw ng puwersa ng mga Giants. Na dahilan kung bakit kapag nag-combine forces daw ang Rox crew at ang buong kingdom ng Elbaf, wala nang kahit na sino sa buong mundong makakapigil sa kanila. Na dahilan kung bakit mas lalo lamang nabilib itong si Loki dito kay Sebek. However, it did not happen dahil never nga na nag-agree itong si Harald na mag-team up dito kay Rox. Dahil dito, mas lalo lamang napalapit ang loob ni Loki dito kay Rox hanggang sa malaman niya at makita niyang balita na patay na ito. Maging sa pagkakataon na ito, ang tatay ni Loki na itong si King Harald ay nasa Human Kingdom din. At ang malala pa, may binubugbog siyang isang kapwa giant din niya. Ang explanation, ang giant na binubugbog niya ay gumawa na naman ng isang krimen. Ninanakawan nitong mga humans na dahilan kung bakit talagang pinakusahan nito ni Harald. Hindi niya lamang ito binigyan ng isang suntok. Pinagtatagtag niya ito ng atake hanggang sa dumating sa punto na hindi na talaga ito makagalaw and completely out of consciousness na ito. Galit na galit itong si Harald. Ang mga ganitong klase ng giants daw ang dahilan kung bakit kahit anong gawin nila, kahit anong pilit nila na linisin ang pangalan ng mga giants, hindi pa rin nagtitiwala ang mga humans sa kanila. It is also the reason kung bakit daw hindi niya natulungan ng kanyang kaibigan na si Sebek. Para dito kay Harald, pwede niya sanang tulungan ng kanyang kaibigan. However, the very reason na ayaw niyang i-jeopardize ang possible na nabubong relationship sa gitna ng world government at ng Elbaf Kingdom, hindi niya tinulungan si Sebek. At hindi din naman niya ine-expect na dahil lamang sa hindi niya pagtulong, magkukos pala yun ng pagkamatay ng kanyang dearest friend. Especially since napaka-sincere ng ginawang paghingi ng tulong nitong si Sebek dito kay Harald, talagang nakita natin na it is the very first time na ibinaba ni Sebek ang kanyang pride. Pero wala siyang nagawa, hindi talaga pumayag itong si Harald at napilitan siyang sumugod doon kahit alam niya na tagilid ang laban. Dahil dito, mas lalo lamang tumigas pang ideals nitong si Harald. Instead na kontrahin niya ang world government, mas lalo lamang niya naisip na wala siyang choice. It is the only way. Kailangan niyang i-push through ang kanyang ideals at kailangan niyang i-push through na linisin talaga ang pangalan ng mga giants para hindi masayang ang kanyang choices. Makakarating naman tayo ngayon sa interaction sa gitna ni Garp at nitong si Dragon, na kung saan after bisitahin itong si Garp si Dragon sa lugar kung saan ito ay nakakulong, specifically sa underground detention cell ng Navy headquarters, sinabi ni Dragon kay Garp na I hate the Marines. Kinamumuhian daw niya ang Marines na hindi naman naitanggi ni Garp dahil alam naman niya kung anong na-witness ni Dragon. Sinabi lang niya na okay. At sinabi din ni Dragon na I hate you, Pops. Sinabi niya na pinamumuhian niya na din ngayon itong si Garp dahil iniisip siguro nitong si Dragon na even after knowing all that, sumang-ayon at tinulungan pa rin ni Garp ang mga Marines kahit na napakamali ng pinaggagawa nito.
Na dahilan kung bakit sinabi pa rin itong si Garp na okay, hindi man lamang niya kinontra ang kanyang anak dahil alam niya na tama ang sinasabi nito. At ang maganda pa dito guys, pinakawalan niya si Dragon dahil nakita nyo naman, ibinagsak dito ni Garp ang susi na nangangahulugan na pinatakas niya dito si Dragon guys. And most likely after this scene, dito na sinimulan ni Dragon buuin ang Revolutionary Army. Hindi lang natin alam kung anong nangyari kay Garp after niyang patakasin ng kanyang anak. But most likely, walang kahit anong punishment dahil unang-una sa lahat, ibinigay nga sa kanyang titulo na Hero of the Marines. Makikita naman natin itong si King Harald na umuwi for the very last time para sa chapter na ito habang nagpapaalam dito kay Loki at kay Hyrule na ang susunod daw niyang gagawin ay hindi niya na masisiguradong makakauwi siyang muli pero umaasa siya na ang kanyang dalawang anak na itong si Loki at si Hyrule ay magli-live up to expectations na matutulungan nila ang kanilang sariling kingdom. At hindi nagtagal, nag-set sail na nga itong si Harald at pumunta siya directly papunta sa Marineford Navy Headquarters. At first, kinokontra pa siya ng iilan sa mga guards habang sinasabi na hindi daw sila binigyan ng permiso na palampasin maging ang hari ng Elbaf. Pero anyways, itinuloy pa rin yun ni Harald. Dito ay makita natin na mas tumigas pa talaga ang willpower nitong si Harald. Mismong umakyat siya sa loob ng Navy Headquarters habang sinasabi na gusto daw niyang marinig siya ng buong mundo. Hindi lamang ng Navy, kung hindi lang iba pang mga leaders ng world government. Hinawakan niya ang kanyang dalawang sungay, binali at pinutol niya ito. Dahil dito nagulat ang lahat ng mga Marines na nasa loob ng headquarters. Habang sinasabi nitong si Harald na para daw mabayaran nila ang lahat ng kasalanan nila para lamang ipakita kung gaano ka-decisive itong si Harald na linisin ang pangalan ng mga Giants, pinutol niya kanyang sariling sungay habang humihingi ng apology sa ginawa na namang kasalanan ng kanyang kasamahan. Ito ang paraan ni Harald para ipakita kung gaano siya kawiling na isacrifice maging ang kanyang sarili para lamang linisin ang pangalan ng mga Giants habang ipinapangako na after this incident daw, sinisigurado niya na wala nang magiging susunod na henerasyon ng mga bayolente na mga higante. Dahil as of now, nagke-create na ng mga schools ng kung ano-ano pang mga facilities sa loob ng Elbaf para makapag-create ng children na hindi nang-harm ng ibang mga humans. Instead, pinapag-aralan nila kung paano makipag-usap, makipag-interact hand in hand sa ibang mga humans sa pamamagitan ng panibagong education system sa loob ng Elbaf. At sinabi niya pa na willing din daw siya na maging isang slave para lamang malinis ang pangalan ng mga higante, para malinis ang violenteng history ng Elbaf Kingdom. Na dahilan kung bakit makikita nyo dito guys na dito nag-appear itong si Imu. Na most likely it will be the key, itong magsisilbing susi kung paano siya magiging isang literal na slave nitong si Imu. Na magiging dahilan din kung bakit tatalab sa kanyang Domi Reversi. Now with this turn of events, I can say na hindi natin masisisi si Loki kung bakit galit na galit siya kay Harald. Especially dahil even after those incidents, mas lalo lamang naging baluktot at mas lalo lamang naging alipin ng ideals niya itong si Harald. However, this is where the chapter ends, and good news, there will be no chapter break next week. So by Tuesday ay maire-release na agad natin ang chapter 1167 spoilers. And also before that, magkakaroon din tayo ng mas deeper pa na analysis para sa chapter na ito. Siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.